Okay, so nagulat ako kasi yung loan app na to, kaagad po siyang nagpadala sa aking GCash. Like, approve agad in less than 60 seconds. Ganon kabilis. Kaya naman may isang nagsabi, fast approval daw. Fast. Anyway, so kaagad ko siyang natanggap sa GCash ko, guys. Like, sobrang bilis niya talaga. At bagong-bago yung loan app na to, kaya dapat na siyang pag-usapan, ha. May pa-add sa YouTube. Kaya yun, nakita ko din, download ko yung loan app na to. At sino mag-aakala na loan app pala to? Kasi bago-bago. April 1, 2026 yata lumabas. So, yung pag-usapan natin ay si Ginhawa loan app na, bilis niyang mag-approve, ha? Pero okay ba? Kaya, if you want to learn more about this, huwag niyo munang i-download. Panoorin niyo muna yung video na to, guys, kasi sinubukan ko siya para sa inyo. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito, loan platforms po yung pinag-uusapan kasi inaalam natin kung dapat ba siyang utangan, dapat ba siyang iwasan, and what not. Kasi yung layunin ko dito is magbigay po ng tamang expectations. Hindi para kayo umutang lang ng umutang, ha, pero dapat kasi kayo aware sa mga ganitong mga bagay. So yun nga, may nakita akong bagong online loan platform, kaya dali-dali ko rin din download. April 1, 2026 yata, at may pa-ads na siya kaagad, ha. Parang ang dami pong natuwa sa loan app na to. Sabi, fast approval. Anong fast? Yung loan app na to, pagkatapos nyo mag-disburse, okay, bago nyo makita kung magkano yung anong details ng loan nyo, hingi po siya ng feedback. Kaya ang dami na nagbigay ng feedback sa loan app na to. Bago pa nga yan pala, guys, ha, because this video is not sponsored, it is based on my personal experience. Dahil yun nga, ako na nag-try, ako yung guinea pig nyo. Meron din ako mga affiliate links dito. Hindi para sa Ola, but para sa mga stuff na nakikita nyo dito. Tulad ng shirt na to, which is from Levi's. O, ayan. It's so basic, it's so comfortable. Kailangan ko lang ng extra ching. Kaya ayun, if you like this, click the product link. Again, hindi po to sponsored, ha. Gusto ko lang maglagay ng kung ano-ano dyan. Yung loan app na to ay available lang po sa Google Play Store. Kaya dito ko po siya na-try, dinownload, tinest sa aking trusty phone. Of course, kung meron kayong mga Shopee, guys, baka mabili nyo to on installment. Kaya nilagay ko na rin yung product link. If you indeed want to buy this on installment, naku, baka magamit yung Shopee Pay nyo, ha. Yung Shopee Pay Later or S-Loan, na di hamak, mas maganda po yung term kaysa sa loan app na pag-uusapan natin. O ayan, ano na yan, keyword na yan. So yung topic natin ay si Ginhawa loan app. Bagong-bago ngayong 2026 lang siya lumitaw, guys. April 1 pa na-deploy sa Google Play Store at may pa-ads na kaagad. Effective April 1, na-lift na po yung moratorium on Ola. So, I was already expecting na dadami yung Ola. But that doesn't mean na pwede na silang maglagay ng kung anong Ola dyan, ha. Kailangan yung Ola ay registered pa rin po sa SEC. So, yung loan app na to, when I checked the SEC website, wala po si Ginhawa loan app. So, sabi ko, ano na naman to? I have questions. So, and I'm sure you also have questions. Kasi pag nakita nyo yung ads niya, meron siyang install at lalabas na parang mukha siyang promising with all the stars and the maximum loan limit na pwede nyo ipahiram. 100,000 pesos. Ang laki nun, ha? Pero is it really worth it? Dapat ba kayo magbigay ng personal information nyo sa loan app na to? Then let me show you this walkthrough. Again, okay, sharing is caring lang para kayo makapag-decide later on kung lalapitan nyo ba to o hindi. Di ka mag-aakala na Ola pala to kasi pag sinearch mo sa Google Play Store, ganun yung itsura niya. O, ayan. Guys, hindi ako magaling mag-Tagalog, ha, pero ako na mismo magsasabi na parang baluktot yung Tagalog nito. O, ayan, duda na kayo dyan. How is very nice and fast approval daw. Sabi ni, ewan ko kung sino to. So, magsisimula ka by providing this loan app, your phone number, and then mag-OTP ka. 100,000 pesos daw. 8 to 12%, mukhang mababa, 90 to 365 days daw, a must-read for beginners. May pag-ganun pa siya. So, kinlik ko rin yung withdraw na. Siyempre, gusto ko na siyang itry para sa inyo. Charot. At may dalawa siyang ways para mag-disburse, e-wallet or bank. So, siyempre, pinili ko yung GCash. Tapos yung GCash number, lumabas na. So, kung ano yung number na binigay mo sa kanya upon registration, yun na yung lalabas. And then, hingi po siya ng 3 contact references na pupulutin mo from your phone book. Take note, guys, ha. Mag-ingat po sa kung sino ilalagay nyo dyan kasi expect agad. Masyado naman malisyosa yung babaeng to. Ini-expect ko na kagad matatawagan to, eh. And then, hihingi po siya ng permission na ma-access yung location mo, yung phone calls, yung mga ganon. Tapos may pa-ID na, hihingi po siya ng ID. So, yung mga IDs na hinihingi niya, pwedeng national ID, UMID, pwedeng passport, SSSTI and voter ID, health card old and new. Gas na yung driver's license ko. Yun yung binigay ko sa loan app na to, front and back, pinicturean ko. Tapos nagpa-selfie pa. Hingi na rin siya ng personal information. At kung sinabi mong business owner ka, hindi na siya hingi ng other details like your company info, yun, diretso na. Pwede ka na magdiretso maglagay ng kung ano-ano dyan.
Then, submitted successfully. Pag-click mo ng next successfully, so back to homepage, pag back ko sa homepage, may pa-countdown, 60 seconds daw, kailangan na maghintay. Akala ko, dun sa 60 seconds na yun, lalabas mo yung offer, kung saan marireview mo siya, kung igugo mo ba o hindi. Pero hindi na, be! After 60 seconds, receive ko na. Kaagad nang pumasok sa GCash ko. Pero, sad to say, hindi po siya buo. Akala mo, 2007 yung ma-receive mo kasi sinabi niya 2007 yung approve. Sabi dito kasi total repayment 2007 and 7 days lang siya. Mukhang 6 nga eh. Kasi counted na ngayon as day 1. Sabi ko, hala, receive ko kaagad. So, dali-dali ko yung chinek yung GCash ko. Tapos nakita ko 1,500 lang. 1,500 something yung ganon. Ay, bago kayo magreklamo na sinasabi kong something nakalagay po dyan sa screenshots kung magkano yung na-receive ko ha. So, hindi po siya buo. Babayaran mo pala 2,007. Kailangan mo pa magbigay sa kanya ng stars ha. Hindi rin siya nahiya, ano? Yun, 1,566 yung natanggap ko. And yung babayaran ko is 2,700. Tapos nakalagay pa yung phone model. O yan, pending repayment, 6 days. Today is day 1. Tapos yung service charge niya is 1,134. Interest daw, 0%. 0% pagkatapos papatayin ka niya sa service fee, which is like, sobra masyado. Like 30% ng loan mo napunta sa service fee. Interest pa rin yan kasi effective interest rate. Hindi nga monthly, 7 days. So, matik siyang sakit sa ulo. So, wala akong choice. May utang na ako, be. Kailangan ko siyang i-repay within 6 days. Hindi 7, 6 days to. Ito yung nakakalungkot dahil yung loan app na to ay hindi po registered sa SEC. So, just in case magkaroon tayo ng problema, mahihirapan tayo sa pag-report nito. Kaya dapat nag-iingat po tayo, guys. Kasi hindi to basta-basta yung ganito ha. And although, chinek ko sa CIC or Credit Information Corporation kung nagre-report ba to o hindi, I found wala siya doon. Okay. The good news is na baka kung hindi nyo mabayaran yung loan app na to, hindi siya makaka-apekto ng ating credit history. But we don't know yet. That's not confirmed. Baka lang. There's a big chance hindi ma-apekto. Pero, humanda ka, be. Kasi pag hindi ka nakabayad sa loan app na to dahil hindi po siya rehistrado, baka naman ubusin niyo yung buong barangay mo sa text blast, sa pagpapaalam. So, i-update ko kayo after 7 days kung kamusta siya sa pag-collect. And mag-ingat na kayo sa loan app na to. Ngayon, dahil ako personally, hindi pwede po na basta-basta na lang sila nagpapadala ng isang loan. There are cases na pwedeng isaoli mo kaagad, makipag-ugnayan lang sa customer service, but I doubt, okay? Kaya dapat nagiging very, very careful tayo. Just do it right the first time kasi mas mabuti ng nag-iingat, prevention is better than cure. Kaya nga dapat pinanood yung buong video na to. So, iwasan po yung mga loan apps na hindi po SEC registered. And iwasan po yung mga loan apps na diretso po nagpapadala ng kung ano-anong amount dyan without giving you the chance to review your loan. Dapat nare-review natin yan. So, para sa akin, malaking red flag na to. So, sana hindi nyo pa siya di-download. Huwag na kayong umasa dyan sa 100,000 yang pwedeng ipahiram sa inyo. Kasi magsisimula kayo sa mababang amount, laking kaltas. I feel like, update ko kayo after 6 days kung sumakit na yung ulo ko, guys. So, that's all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!